Wala partner sa linya. Okay. Kausapin muna natin saglit si Lito Alvarez, ang General Manager ng New NAIA Infra Corp or NNIC. Magandang umaga po sa inyo, Sir Lito. Good morning. Alvin, magandang umaga sa iyo, saka sa iyo mga tagapakinig. Long time no hear. Alam mo, iniisnab mo ko. Palagi kita mini-message, hindi mo ako pinapansin, Lito. Hindi pwede yun, no? Finally ngayon, sumagot na si Boss Lito. Ano po? Hindi, kaya kami napatawag. Alam mo, may nakita akong nagpost mga kaibigan ko sa terminal kahapon. Oh. Grabe daw ang pila sa final checking at saka sa immigration. Uy, bakit? Anong nangyari? Saan kaya yan? Sa Terminal 3. I suppose sa Terminal... sa Terminal 3, no I have to admit, in the past, sabihin mo prior to this All Saints Day na ina-expect natin, malaki talaga yung volume ng passengers, talagang medyo may mga times during the day na talagang mahaba ang pila. Halimbawa, doon sa departure, between 4 o'clock in the morning hanggang 6 o'clock ng umaga, talagang mahaba ang pila ron. Ayan, Boss Lito, kung may monitor ka dyan, may hindi natin ma-deny kasi may resibo po May siya. resibo. Na-videoan niya, yan, no? Parang ilang paikot-ikot yung pila sa immigration. Doon sa Terminal 3, talagang may problema. Kasi alam mo naman, ang the best that we can do is to coordinate with the responsible government agencies, di ba? Pagka kasi alam naman natin sa airport, pagka may issue sa check-in counters, humahaba ang pila, that's the responsibility of the airlines. Pagka naman humaba ang pila sa immigration, alam naman natin, ang immigration is under the Department of Justice, di ba? Sila lang nagde-deploy ng tao dyan sa lahat. Ano, ha? Pagka humaba ang pila doon sa carousel, hinihintay mo yung bags mo, chances are may concern sa customs kasi sila nag-x-ray. Pero for whatever reason, basta may problema ng ganyan, ang taging kinukulang attention, airport operator, di ba? Alam naman natin, itong airport operator, kailangan dito teamwork eh. Kaya yun ang ginagawa namin. Dito sa Oplan Undas na ginawa namin, we coordinated with immigration. Tungkol nga sa problem, anticipated namin Alvin, prior to this All Saints Day na week, around 130,000 passengers a day lang ang kine-carry natin. Tapos? Pero kahapon, you may not believe it, about 150,000. So mga 30,000, talagang malaki. 30,000 na nadagdag. Oo, ang laki ha. Pero hindi ko rin maintindihan. naman namin yan Lito, hindi ko maintindihan po sa Bureau of Immigration halimbawa, hindi naman inimbento yung undas kahapon la year in year out naman. Hindi ba dapat pinaghandaan na ang mga immigration officers natin, pina-assign natin ng mas marami-rami para ma-accommodate yung palabas ng Pilipinas. At mabilis yung pila. Sabi nga namin konting sakripisyo lamang kasi 10 days lang to All Saints Day, 5 days before, 5 days after, di ba? So konting sakripisyo, wala muna, cancel muna ng mga bakasyon, full force tayo. In fairness naman talaga, doon sa after-hour coordination, nag-deploy pa nga si Commissioner Biado ng Immigration ng additional personnel for this All Saints Day. Merong 5 na idinagdag sa Terminal 3 at 15 augmentation from head office na idinagdag sa Terminal 1. Pero ang feedback na nakukuha ko, kung mapapansin nyo, kung makakapasok kayo ron, may mga counters pa rin na open Hindi fully manned at ang reason na sinasite ay nagkakasakit ang mga empleyado. Parang talagang flu season ngayon Yung nga, prior to this discussion natin, Alvin, kausap ko yung isang head nila dito sa Terminal 3, talaga masama pa rin ang boses Mukhang maraming tinamaan sa kanila ng flu. Opo. So, pero moving forward, Lito, ano ang pwede nating magawa? Kasi bago yung, yung kontraktor sa NAIA, Ano bang pwedeng gawin? Ano naiisip nating solusyon na maiiwasan natin yan? Kasi anticipated naman ito Kung biglang nangyari ito, maintindihan natin, Pero ito, alam na natin na may undas Ayan pa isa, pabalik ulit. Baka humaba ulit yung pila ng pabalik na naman. Alam mo, Alvin, ang unang-una, sa pag-usap namin sa immigration, mukhang napansin namin, mayroong problem talaga doon sa change ng work shift nila yung sa schedule.
Kasi ang peak hours na nakikita namin sa departure, 4 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng umaga. Yan ang first wave kasi ng mga flights eh. Di ba? So ang Opo. haba ng pila, all throughout, yung time pa ni Secretary Dizon, pumalit ngayon si Sec Banoy, kasama siya sa Viber group namin with DOT, with immigration, kasama sila Commissioner Biado. Talagang makikita mo dun sa trending, color-coded pa nga, hourly monitoring yon. Pagka green, light yan. Ang pagka yellow, moderate. Pagka red, heavy. Consistent talaga na nagre-red yung 4 to 6 o'clock in the morning na yon. So sabi namin, baka it's about time na dagdagan ng tao ron sa oras na yon, i-adjust yung timing ng relyebo nila, ng tao, yung gano'n. Oo, Pero oo. alam mo, gobyerno parang hindi ganun kadali eh. Sa amin kasi sa private sector, Oo. pag sinabing adjust ang work schedule yan, adjust yan eh, hindi ba? Pero parang may mga, ewan ko ba, naguguluhan ako. Pag Opo. Sabi niyo, sir, meron naman kayong group chat. So, lahat ng Yes. ahensya na andyan. Pero sino po ang tumatayo na, kumaga pinaka-timon, siya talaga yung nagkukumpas kung ano dapat gawin. Kasi mukhang ang nangyayari, kanya-kanyang turf ang naibibigay. So, kaya hindi, yung mga pila nyo, ganun din kayo, paikot-ikot kayo. Hindi, aaminin ko, talagang at the end of the day, as the airport operator at ako ang GM dyan, ako ang may responsibility on that. Pero sabi ko nga, the best that I can do is to coordinate. Hindi ko naman pwedeng basta-basta order na lang na ganun yun eh, hindi ba? I-highlight ko lang sa kanila problema, ito mga proposed solutions, baka pwedeng mag-augment naman kayo ng tao, yung mga gano'n. Opo. At that is happening nga, sabi ko nga sa'yo, ang magagawa ko ron, pagka nakatanggap ako ng letter, na nagdagdag na sila ng 5 tao rito, 15 tao rito, i-assure ko na ang access pass nila para makapasok sa airport, makaperform ng duty nila, ay magagawa nila, hindi ba yung gano'n? Pero kung may mga absences na yon, hindi ba, talagang hindi ko na malaman kung paano gagawin doon. Alam mo, lahat na ginawa namin. May time kasi sa airport, iba-iba eh, para lang maunawaan ng inyong mga tagapagkinig. Iba ang arrival, iba ang departure. May times na maluwag sa arrival, ang masikip ay dun sa departure, dun mahaba pila. So nagko-coordinate kami sa same terminal, halimbawa Terminal 3. Pag maluwag sa departure, baka pwedeng ilipat natin sa arrival. Pag kulang pa rin, may problema, interterminal na. Baka yung time naman na maluwag sa Terminal 1, yung mahaba naman ang pila sa Terminal 3, nag-provide na rin kami ng shuttle. Kung kinakailangan ilipat agad, interterminal shuttle, immigration officers, we're doing it, ganon. Pero talagang iba talaga ang sitwasyon ngayon. Sabi nga, from 130,000 to 150,000 in one day. Talagang may surge talaga. Opo. Pero ito, Alvin, temporary na lang itong problem na ito eh. Palagay ko huling undas na makaka-encounter tayo ng ganitong problema. Kasi sa immigration, i-denominate na ni, ewan ko, kung anong right word to use doon, yung ating immigration e-gates na sinasabi, ay si RSA na, si Boss Ramon ang bumili. Inaward namin ito sa Amadeus, at ito ay magiging operational by December 12. So in time for the December peak, hindi na namin ina-expect na magkakaroon tayo ng major concerns ng mahabang pila dito sa immigration. Ito project supposed to be ng Bureau of Immigration, nakakuha sila ng malaking budget dito. Pero alam mo naman sa gobyerno hindi ba? May bidding, padyaryo, matagal, magkakaroon ng failed bidding, nakadalawang failed bidding na yata So sabi ni RSA, ang problema, kahit na yun problema ng immigration yan, at the end of the day, tayo as airport operator ang masisisi dyan. Tama. Tayo na lang ang bumili dyan. Tayo na lang ang bumili. Actually, tama siya. Ganun na Tama nga yung dapat. pag-iisip niya. Oo. Kasi syempre, pinagmamalaki natin na may bago ng operator yung NAIA. Yan. So, tama si RSA, magre-reflect sa kanya kahit hindi nyo pa kontrolado yung immigration, Yun na nga sa inyo pa rin Yun. ang bagsak ng sisi. Kaya nga ang ginawa niya, tayo na bumili dyan. Kaya kung mapapansin mo, naando na mga e-gate, So, tinatap na yon. Matutuwa ang yung mga passengers. Yung mga nakikita nila sa other countries, mga ganyan, may biometrics. By December 12, in place na yan.
Oo. So in time para sa bakasyon naman ng mga sa Pasko, ano? Pasko naman. At bagong Sa taon. Pasko. Kaya sabi ko nga, by itong December holidays natin, makaka-experience ng maganda ang ating mga passengers. Dito rin naman sa atin, nag-invest na rin ang NNIC through the initiative of our boss, Ramon Ang, dun sa Automated Passenger Processing System. Kasi nga, sa check-in counters, iyan naman ay responsibility ng airlines, di ba? Sa kanila sila naglalagay ng tao dyan para sa check-in, kanya-kanya, gano'n. So, ang ginawa namin dyan, nung nakuha namin ang itong concession na to, ay ang dati nating procedure, ang bayaran ng airline sa airport operator ay depende doon sa time spent. Halimbawa, 3 oras na bukas ang check-in counter na yan, 3 oras ang babayaran mo, gano'n. Pero dun sa bagong concession agreement, based on the number of passengers boarded na. So sabi namin, nakikiusap kami sa mga airlines, alam mo naman sa Pilipinas, ibang-iba tayo. Doon versus other countries. Dito, 5-6 na oras bago pa lang mag-depart ang aeroplano, naandyan na sa airport ang ating mga pasahero Tama. For whatever reason, nasanay sila na gano'n. Siguro natatakot sila. O FWs, baka magkaproblema sa immigration, inaagahan nila Pero talaga. yung standard dito, 3 hours, no? Sa 3 hours. Dapat 3 international. hours lang Pero mapapansin mo, 3 hours before, pagka nasarado pa yung counter, 80 to 100 na ang pila doon. Oo, tama. Ganun Oo. hindi ba? Ganun Kaya ka- ginawa namin dito, sabi namin kung talagang ganyan, mag-invest na tayo sa Automated Passenger Processing System at iyon, ini-award namin ito doon sa Collins. Nagkaroon na nga ng soft launch nito last week at ang full rollout nito, tinatarget namin sa November 17. Naandyan na yung tinatawag na yung parang yung sa yung check-in, Opo. ikaw na on your own. Yung kiosk na lang doon ka haharap, may biometrics doon, ini-scan yung passport mo, yung gano'n. Doon na rin yung magpiprint na yun ng boarding pass. Sila, automatic na yon yung mga bag tags. And then from there, pupunta ka doon sa self-bag drops, gano'n. And then meron doon sa security screening. Lahat na yan, ma-experience na natin yan. Actually, sa ngayon, humihingi na kami ng tulong sa mga passengers natin. I-try nyo naman kasi alam mo, basta't may bagong system, hindi naman natin maiiwasan yan. May mga bugs na mangyayari dyan. Gusto namin, i-try nyo lamang para malaman namin kung anong pa problema at naandyan naman ang Collins, ang developer nito, para maayos. Opo. Marami na kahit papaano na nagtatry, gumagamit. Siguro everyday, mga 300. Pero malaking bagay na rin kasi nalalaman namin ng problema. Oo. Pero i-compare mo yung 300 out of say 75,000 passengers everyday dito sa Terminal 3. Malayo, Napakababa nun. Pero malaking bagay na yon. So we're hoping na dito sa November 17, full rollout na say for Cebu Pacific, hindi na tayo makakakita na masyadong mahahabang pila ron. Pero Hari again, nawa. ito kailangan, Alvin, dito talagang ma-encourage natin ng mga passengers na ito, bagong sistema to, itong ginagamit sa other countries, sana i-try nila. Kasi Hindi, ito, Solito, balik kayo dito sa programa namin, i-muestra na, ipakita natin, i-describe natin step by step, paano, promise, babalik ka sa amin dito punta ka sa, kung gusto mo punta ka sa studio. Kailangan natin ng information campaign kasi kumbaga for the longest time, nasanay yung mga passengers, pupunta lang sila sa counters, hindi ba? Meron na mag-iintindi sa kanila ng mga staff doon. Sige po. Ng airlines, malaking bagay yung ino-offer mo yan, Alvin. Schedule natin programa mo. I-schedule natin kahit pagkatapos ng undas, tatawagan ka ni Camille. Oo. Kung kailan ka maluwag, pwede kang dumaan dito sa amin. Kung gusto mo lang sa studio, pwede ding Zoom. Okay? Sige. Thank you, boss. Maraming salamat. Thank you. Mabuhay ka. Thank you. Si Lito Alvarez po yan, ang General Manager ng New NAIA Infracorp. Tagal ko na nililigawan. Hindi ako pinapansin. Ngayon sumasagot. Finally sumagot na. At Jane, saka, thank you Pati sana si ay Asek Maricar. Sana matuloy nga na siya ay magmuestra
nung sinasabi niyang bagong sistema. Kasi marami sa atin yung traditional pa rin na babiyahe na Yun gusto na may, nga. may kausap, may kaharap Correct. sa check-in counter. Oo. Sa ibang bansa, mayroon ng part na wala ka ng kaharap, ay makina yung kaharap mo. Paano Bahala ka sa buhay mo. kung kausapin mo, Oo. sumagot. Oo. Paano tatakbo ka na lang? Hindi, bigla sabihin, dapat maging bukas tayong lahat sa teknolohiya. Oo, yan ang Kasi magpapagaan sa buhay natin yan. Correct. Innovation. Yeah. Pero sa lahat ng bago o pagkakaiba, siyempre sa una, may birth pains. Meron yan. Oo, Pero ang diba? hindi po yayakap sa bagong teknolohiya, ako ang yayakap. Gusto mo ba yun? Ayaw ko. O di, anong gusto mo yakapin? Yung teknolohiya o ako? Teknolohiya na lang.